Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 22, 2025. At ayon po sa balitang napanood ko lamang, nagtatampo daw po itong si Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva kay Senator Panfilo Lacson. Bakit naman? De kasi mga tol, mukhang ang tinatahak na investigasyon nito pong Blue Ribbon Committee ay madadamay talaga ito pong dalawang senador na binanggit po natin. Yung isa nga po dyan, binlock na ako si Senator Jinggoy. Naka-block ako sa Facebook niya, no? Pero dito natin, ako personally, hindi ko po binoto sa pagkapangulo itong si Panfilo Lacson dahil binoto natin pare-parehas si Pangulong Bongbong Marcos Pero ngayon humahanga ako dito kay Senator Lacson dahil talagang maliwanag po ang kanyang paninindigan ngayon sa investigasyong isinasagawa partikular sa Blue Ribbon Committee na wala pong sisinuhin o sasantuhin dito kahit sino pa ang tamaan. At sana ganito po ang paninindigan ng lahat ng taong gobyerno. Partikular ito pong si Mayor Magalong. Kaya susubukan natin si Mayor Magalong kasi sinasabi niya malaki daw po ang utang na loob niya kay Duterte o sa mga supporter po nito, partikular si Senator Bongo dahil nung panahon daw po ng pandemic ay nakakatulong ang Duterte admin sa Baguio City. Dito natin malalaman kung ano ang mangingibabaw sa kanya. Ang paglilingkod sa bayan katulad ng ginagawa ngayon ni Senator Panfilo Lacson o ang pagtanaw ng utang na loob kaya hindi niya iimbestigahan ang mga tinatanawan niya ng utang na loob. Pero siguro hindi naman yung gagawin ni Mayor Magalong dahil maliwanag na rin naman yung kanyang sinabi na dito walang politika. Investigasyon ang kanyang gagawin at tamaan kung sino ang tatamaan. Sana po, Mayor Magalong, totoo po yan, ano? Pero bago tayo magpatuloy mga tol, huwag niyo pong kalimutang mag-like sa ating programa. Malaki po ang maitutulong niyan sa ating mga advokasya at paiinitin ko lamang po kayo sa mapapakinggan po natin na special report ni Senador Erwin Tulfo. Salamat naman at mukhang hindi na tayo binablock ng kanyang staff, ano? Kasi naniniwala ako na kung si Senador Erwin Tulfo ang nang-block sa akin, definitely di na makakabalik ang page natin at hindi na natin siya makikita. Every time na magsasalita ako dito at naipaparating natin sa mga kakilala natin yung pambablock na ginagawa ng page niya sa ating page, bigla akong na-unblock. Baka napagalitan na yung staff na yan. Ang tanong, ano kayang political inclination ng staff na yan? Kung kakamping, kung dilaw, tingin ko hindi magre-result sa pambablock sa akin Mga DDS lang naman marahil ang nasasaktan sa mga sinasabi ko dito. Kaya puntahan natin, balikan natin si Senador Erwin Tulfo at dito nakakabuisit po ito mga tol sapagkat sabi nga po sa kanyang titulo, isa pang ghost infra project na higit 100 milyon ang halaga ang isinumbong ng mga taga-Pasakaw, Camarines Sur sa kanila. Masyado na po talagang malalim ang korupsyon ng government infra projects pero ng taong bayan ang pera ng taong bayan ang nawawala rito. Hindi na ito pwedeng palampasin pa. Panahon na para tapusin ang ganitong klaseng pang-aabuso. Sisiguraduhin nating mananagot ang mga dapat managot ayon po kay Senator Erwin Tulfo. Biruin ninyo mga tol, yung subject po ng investigasyon ngayon nakapokus pa sa Bulacan. Bilyon-bilyon na po ang pinag-uusapan. Tapos ito ngayon, Bicol Region. Malamang bilyon din po ito. Ilang Henry Alcantara pa kaya? Bryce Hernandez, JP Mendoza, ang mga sangkot dito. Pakinggan po natin si Senador Erwin Tulfo. Sa kasagsagan ng mga anomalya sa flood control projects, rumaragasar rin ang impormasyon tungkol sa mga substandard at ghost projects. Ilan nga po sa mga ito ay nasa Pasakaw, Camarines Sur. Laging binabaha ang lugar na ito, ngunit nang bigyan naman ng pondo para sa flood control, tila naibulsa lang ng mga tiwaling kontratista at opisyal dahil kahit na may mga proyektong idiniklara ng completed ng Department of Public Works and Highways, hindi ito natapos o di kaya wala ni isang bakal sa lugar ng proyekto. Grabe, no? Ang lupit nun, no? Wala may isang bakal. Baka meron naman, mangilan-ngilan lang. Tuloy tayo sa pakikinig. Mamaya po ang shoutout after po ng program natin. Ay after ng topic. Nagtungo po tayo sa Pasakaw, Camarines Sur upang tignan ang mga proyektong ito. Dito tumambad sa atin ang walang kalaman-laman na baybayin ni isang tipak ng semento. Wala. Ang seawall na ito sa barangay Dalupaon ay nagkakahalaga ng 155 million pesos. Sa isang kontrata ng DPWH, ang kontraktor nito ay... Grabe mga tol.
papanaw na tayo rito sa mundong ibabaw, hindi pa natin mararanasang magkaroon man lamang kahit kalahati marahil nitong 155 million pesos eh. Maliban sa ibang manonood natin na mayayaman. Talaga nga naman, grabe. Ang Manumayang SunWest Incorporated. Isa sa 15 contractors na tinuturo ni Pangulong Bongbong Marcos na nakakuha ng pinakamalaking flood control project sa bansa. Abril nitong nakaraang taon pa dapat ito natapos, ngunit tanging baybayin lang ng dagat ang makikita sa lokasyon ng proyekto. Grabe. Ghost project. Napakahalaga po ng seawall kasi nakakatakot kapag yung may storm surge. Minsan naririnig ko hayan na yung mga nasa malapit dyan sa baybayin, sila ay umaalis sa bahay nila at pumupunta sa school dyan po sa National High School. Kung meron nakalagay sana para din po sa safety ng mga tao sa Pangpang. Pero sa ngayon po talaga hindi po kami aware na ganun kalaking pan. Yung sinabi ng mga kagawad ko na may ganun, sabi ko, mayroon pala tayo ng ganyan. Saan yun? Wala naman yung ano yan eh, yung project na yun. Saan yan sa amin eh. Sino kaya ang mga nasa likod nito? Kasi definitely hindi na ito sakop ni Henry Alcantara, no? Hindi na ito alam ni na Bryce Hernandez. Di ibig sabihin, kung merong Henry Alcantara, Bryce Hernandez sa Bulacan, baka may ganun ding mga engineer dito po sa lugar na pinag-uusapan po natin. Distrito po kung ano mga nakakasakop dito sa Camarines Sur. Sunod nating binusisi ang mga iniulat ng residente na isang coastal road sa barangay Karanan at Dalupaon. Ayon sa mga residente, hanggang Karanan lang natapos at inabandona na ang bahagi ng Dalupaon, bagay na nakapagdismaya sa kanilang lahat. Ang proyektong ito, SunWest Incorporated din ang may gawa at nilaanan ng 145 million pesos. Tapos sasabihin ni Saldico, wala daw siyang kasalanan. Alam niyo, Saldico, kung wala kayong kasalanan, umuwi na lang kayo. Pero ito ang sinasabi niya, no? Ang tigas ng mukha talaga eh. 'Di ba? Inorderan po ni Speaker Faustino D. III na kanselahin yung travel order niya at bumalik daw po siya rito sa loob ng 10 araw. Ito ang sagot ni Congressman Saldico. Magre-resign na lang daw po siya. Pag nag-resign daw po siya, hindi na siya binding sa travel order na yan. Mas uunahin niya raw ang kanyang kalusugan dahil yung mga nararamdaman niya ay hindi daw po kayang gamutin dito sa Pilipinas. Nagdadahilan na lang ba ito? Totoo talaga. Naknang teteng na yan. Kung tutusin, may mga malapit na bansa. Si Dr. Willie Ong nga hindi sa Estados Unidos nagpagamot, di ba? Sa Singapore. Bakit kailangan pa sa Estados Unidos? Ano ba talaga layunin nito? Saka bakit siya magre-resign? Natatakot lang ba talaga siya? Hindi natin alam. Pero katulad po nung napapakinggan natin dito kay Senador Erwin Tulfo, SunWest, pag-aari daw po ito nitong si Saldico, bagamat sa ngayon nag-divest daw po siya dyan. Pero syempre, pinagkatiwala niya sa kanyang mga kamag-anak. Kaya nandun pa rin yung influence. Ayon sa kontrata, tapos na dapat ito noong Enero ng nakaraang taon. Ngunit ngayon, sa karampot na bahagi lang ang nagawa. Sa isang dokumento rin ng DPWH, napag-alaman natin na ang orihinal na halaga ay sasaklaw sana sa 9 kilometrong kalsada, ngunit binago ito at naging 3 kilometro na lamang. Kung kalunos-lunos na ang kalagayan ng dalawang proyektong ito, may mas malala pa po ang Ghost Project na access road sana sa mga barangay ng Dalupaon na kinalmod, naging Ghost Project na. Ang 20 million pesos na inilaang pondo mula sa pera ng bayan, basta-basta na lamang naglaho. Ang contractor ng Ghost Project na ito ay ang KCS Construction and Supply. Ang kumpanyang ito na nakasungkit din ng milyong-milyong halaga ng flood control projects sa Camarines Sur. O baka mga nakakaalam sa inyo mga tol, di ko alam kung ano tong KCS Sino kaya nagmamayari nito? Paki-comment nyo na lamang. Kung ikukumpara ang halaga ng access road project na ito sa mga flood control projects ng KCS, 10% lamang ito maaring pinabayaan na lamang ng kontraktor ang kalsada. Ito, di na to flood control Maganda ngayon kasi pati hindi flood control, natututukan na ng ating mga taong gobyerno. At sana wag po ningas kugon mga nakaupo po sa gobyerno ngayon At inaasahan po natin na sa kautusan ng ating Pangulo sa pag-uusap nga po namin ni Fiscal EJ kahapon sa kanyang programa,
Bagamat hindi makukulong ang mga yan ng may conviction na kasi talagang napakatagal daw po ng prosesong dadaanan yan. Pero sana may makasuhan at ang mga kaso na ito, no bail para habang dinidinig yung kaso nila kahit lumagpas na ang gobyernong ito, nakakulong pa rin po sila. Ito dahil sa tingin nila di naman natin mapapansin ang bariyang ito. May mga concerned citizens po dito sa bayan ng Pasacao na nag-check din at nag-imbestiga on their own. So may nakita sila sa website ng DPWH kung saan may mga projects dito sa Pasacao. So allegedly na hindi naman daw nag-i-exist. Kung meron man nga, may mananagot po definitely dyan. So sana po samahan nyo kami. Sa mga pagdinig po sa Senate Blue Ribbon Committee, sinusulong natin na dapat may managot sa lahat ng mga kalukuhang proyektong ito. Wala nang puwang para sa palusot. Dahil kapag hindi natin ito hinarap ngayon, magigising na lang tayong baon sa pagkakalugmo ang buong bansa. Habang sagad-sagad sa yaman naman ng mga tiwaling opisyal at kontratista sa aktibo nating pakikiisa sa mga investigasyon, saan po ninyo na hindi tayo mapapagod na alamin ang katotohanan at panagutin ng mga may kasalanan. Tuloy lang din po tayo sa paghahain ng mga batas na permanente nang magre-resolba sa issue ng baha sa Pilipinas. Ako po, Sir Erwin. Yan, napakinggan po natin si Senador Erwin Tulfo At dahil po flood control ang pinag-uusapan natin, ito na, kumpirmado po na matutuloy ang Blue Ribbon Committee hearing bukas. Gusto ko nga sanang pumunta sa Senado kaso lang bumabagyo. Saka mas productive pag dito lang ako sa bahay. Siyempre, makakapag-live tayo ng maayos dito. Pag nandoon, hindi ako pwede mag-ingay kung sakasakali. Ganun pa man, ano ba ang inaasahan po natin bukas? Yung eksplosibong impormasyon na tinutukoy po ay mukhang ito po ngayon ay selyado pa. Ito ang mga ebidensyang kinalap nito pong si Engineer Bryce Hernandez. Kung matatandaan po ninyo sa nakaraang hearing, pilit niya pong ipinapaalam sa committee chairman na ilip ang contempt order sa kanya. Pero initially, hindi po pumayag si Senador Panfilo Lacson. And overnight, napag-isip niya daw, makakatulong nga siguro ito. Kaya ang ginawa niya, tinawagan niya daw po mismo si Senate President Tito Soto, pinag-usapan nila ang mga bagay-bagay at pinayagan nila. At yun na nga, nakakalap na ng ebidensya ngayon selyado for chain of custody itong si Bryce Hernandez. Pero meron tayong isang bagay na makukurious dito mga tol. Along this interview kay Senador Lacson ni Ted Filon at nung kanyang kapartner na babae, nabanggit na parang merong tintangkang panghihimasok dito. Ang Criminal Investigation and Detection Group. Hindi na po inelaborate ni Senador Lacson kung ano ang dahilan at kung bakit, pero nakakapagtaka po yun. No? Sana malaman po natin ang kasagutan sa mga susunod na araw mismo sa pamunuan po ng CIDG. Ngayon, balik tayo sa pagtatampo ng dalawang senador, si Senador Jinggoy Rader at saka si Senator Joel Villanueva dito po kay Senator Lacson. Medyo bigyan natin ng kumbaga excerpt. Ito pong kabuuan ng interview. Bahagi po ito ng interview na yan at ito nga po binanggit ni Senator Lacson na parang nagtatampo na itong dalawa na ito sa kanya. Pakinggan po natin. Actually, nagtatampo nga sa akin yung dalawang kasamahan ko Para bang ang inisip nila, galit ako sa kanila, dinidiin. Pinapaliwanag ko sa kanila, hindi ako galit sa inyo, hindi ko kayo dinidiin. Mabuti na rin yung pag ma-resolve ito at ma-clear kayo na wala na nakabitin na pagdududa sa inyo kung ma-clear kayo. Yun ang pinapaliwanag ko sa kanila. Walang personalan nito kasi napakapangit naman para sa buong Senado na nag-imbestiga kami. Nakitang-kitang pinagtatapan yung kasamahan. Yun ang pinapaliwanag ko at mukhang nakuha naman nila kasi ganyan talaga yung anyway. Opo. Actually nga po, Senator, makasingit lang. Kakaiba nga ito. Yun po, di ba? Nagtatampo. Bakit kayo magtatampo? Kung wala kayong kasalanan, dapat mas mabuti nga na maimbestigahan. Pero sana, i-inhibit nyo na lamang yung sarili nyo dyan, Senator Jinggoy at Senator Joel. Kasi kahit anong gawin ninyo na pagtatanggol sa sarili ninyo sa hearing na yan, mukhang hirap na po ang taong bayang maniwala po sa inyo Ngayon, pakinggan po natin ang kabuuan ng interview na ito kay Senador Lacson. Senate President Pro Tempore, si Senator Panfilo Ping Lacson. Magandang umaga po, Senator.
Ted, good morning sa iyo. Kay DJ, Chacha, magandang umaga rin. Yes Salamat. po. Good morning, Senator Ping. Thank you po for being on the show. Sinabi niyo po, Senator, na ngayong Lunes, bubuksan na itong mga dokumento, maging yung mga computer files na dala-dala po nitong si Hernandez. Ano nga po ba ang laman nito? Ito po ba may kaugnayan dun sa ilang mga sinasabi niya na proponents daw po nitong mga flood control projects? Baka, kasi inayos pa namin kasi dapat sundin namin yung proper procedure. Kasi kung sakaling aabot sa prosecution, napaka-importante ng chain of custody. Kasi pagka na-compromise yung integridad ng chain of custody, medyo may problema yan dahil i-raise ng defense yan. Just in case darating doon. Opo, Saka opo. hindi limitado ito doon sa naipahayag niya na sa hearing sa Blue Ribbon na yung tungkol sa dalawang kasamaan ko dito. Pwedeng meron pang ibang nakapaloob na kung meron siyang ebidensya may papalabas. No? Hindi lang limitado dun po sa mga nasabi niya. Pero dahil nabanggit niyo na po yung chain of custody na ina-anticipate niyo na just in case po, na gamitin nga po itong mga ebidensya dun sa mga ikakaso dito sa mga involved, paano po ngayon ang protocol sa pag-handle ninyo dito sa mga sensitive documents and even dun sa computer na nandyan na po ngayon sa Senado? Once na ma-until tapos ma-analyze kasi hindi naman kami yung pwede magkalkal sa computer halimbawa, papaubayan natin mga experts yun. Pero yun, i-maintain pa rin natin yung chain of custody na tinatawag. Now, kung may mga lalabas talaga doon na mag-boost doon sa kanilang aligasyon, sa aligasyon ni Bryce Hernandez for example. Kasi sa ngayon, in fairness to Senators Estrada and Joel Villanueva, Singit lang ako Naku-curious ako dyan sa impormasyon na yan kasi hindi po yan sinasabi ng ICI eh. Pero kung matatandaan po ninyo, meron pong parang pasubali dyan. Itong si Mayor Magalong. Tinanong siya ng mga reporter eh. Meron po bang mga sinabi pa si Bryce Hernandez? Ang sabi ni Mayor Magalong, marami. Mga sinabi niya na hindi niya nasabi sa anumang forum na na-encounter na natin sa nakalipas na mga panahon. Tapos may mga pinangalanan pa raw po siyang iba. Kaya nga dito, baka ang malalaman po nating impormasyon bukas, hindi lamang po senador o kongresista o itong mga tinutukoy ni Bryce Hernandez, baka merong mga karagdagan pa. Kaya kaabang-abang po talaga ito. Ang hirap po kasi ngayon sa ICI, hindi nila nire-release talaga ang mga impormasyon na nakakalap nila. And that is understandable naman dahil ang ICI kasi is, ang ultimate objective po niyan is prosecution. Unlike dito po sa Blue Ribbon Committee na in aid of legislation, at kung ano ang nakikita nilang mga impormasyon, ilaladlad nila talaga yan sa harapan ng publiko with the exception na kung ang impormasyon could affect national security. Siyempre, para sa kanila na lamang po yun, katulad sa isang executive session. Pero mostly, lahat ng mga impormasyon na makakalap nila rito at tulad bukas, malalaman po ng publiko. Ito lang yung good thing dyan. No? Bagamat in aid of legislation sila, sa perception ng publiko, nakikita na natin sino ba yung mga possible na may kasalanan dito o yung sa mata ng marami na ngayon, guilty na kaagad sa Court of Public Opinion. allegation pa lang yun eh. Ang na-establish pa lang naman yung insertion na hindi pa rin naman natin alam kung talagang silang dalawa mismo nag-insert. Ang fact lang na na-establish doon, yung nagkaroon ng insertion at saka tumama doon sa mga items na dinescribe ni Bryce Hernandez doon sa mga dalawang pagdinig na nangyari sa Blue Ribbon. So yun, na may credibilidad yung sinasabi kasi eksakto yung 600 million, dinescribe niya yung 675 billion na walong items in the case of Senator Villanueva, plus yung 355 million naman kay Senator Estrada na 5 noong May at 2 noong July. At eksakto rin yung description ng mga items. So, sa aspeto na yon, may credibilidad. Pero hindi naman bawal yung mag-insert. Hindi naman labag sa batas ang mag-insert. Hindi rin labag sa batas na in-implement yung mga proyekto na sinasabing naka-insert. Ang labag sa batas yung kickback, yung komisyon. Pag yun ang establish by way of documents or whatever record na credible, doon magkakaroon ng sabihin natin prima facie evidence na pwedeng isampa sa ombudsman, sa DOJ, ng ICI. Kung gagawin namin, hindi naman hihintayin pa na magkaroon ng committee report. Agad-agad, pag may mga ganong sensitibo at saka may evidentiary value, agad-agad papadala namin sa ICI, tatrusted ko bilang chairman at saka kami dalawa ni Senate President, pati yung buong Senado. Oo, sabi niyo nga po hindi bawal mag-insert, hindi na ang labag sa batas yung kickback, pero di ba Senator, dito sa mga hawak niyo na po na ebidensya ngayon na galing kay Bryce sa planong buksan po mamaya, baka wala din naman po doon na kumbaga makita tayo na talagang bigayan itong mga kickback kasi I don't think maisisave po iyon. Paano po kaya yun? Wala tayong magagawa kasi bound tayo ng evidence. Kung wala ebidensya, kasi ang labag sa batas nga, tulad ng sinabi ko, yung pagbibigay ng kickback, kailangan merong magpapatunay. Kasi may allegation siya. Pero that remains as an allegation until
masuportahan niya to ng kaukulang ebidensya, maski ledger, note na matagal niya nang ginawa, o kaya maski basta't meron lang siya maipakita para masuportahan yung kanyang alegasyon. Oo. So pag meron tayo makita doon sa mga documents niya, ledger or even just simple notes or nakasave yan sa computer files na halimbawa halaga and then yung pangalan, posible na po ba agad yun magamit? Yes, of course. Ebidensya na yun. Plus yung alegasyon niya, plus yung circumstantial evidence, yung tumugba, yung sinasabing in-insert, tumugba doon sa mga item for item, tumugba yung amount. Pero Dito mga tol, sa pinapakinggan natin ayon kay Senador Lacson, malinaw na may kredibilidad ang sinasabi nito pong si Engineer Bryce Hernandez when it comes to the budget insertion. 355 million pesos for Senator Jinggoy Estrada and 600 million pesos for Senator Joel Villanueva sa unprogrammed appropriations. Kaya hindi na nila maide-deny pa yon. Ang tanong na lamang na sinasabi dito sa atin ni Senador Lacson kung paano ngayon patutunayan na sila'y tumanggap ng kickback o komisyon. Yan ang aabangan po natin. And hopefully bukas sa pagsasalita muli nitong si Bryce Hernandez, magkaroon na ng sapat na ebidensya sa kanyang mga akusasyon. yun lang ang magsusuporta doon sa ebidensya na nagkaroon ng bribery, nagkaroon ng bayaran sa pagpapa-implementa ng proyekto. Pero pwede naman po yung itanggi ng mga babanggitin niyang pangalan. O sige, ako nag-insert yan, pero wala na akong kinalaman sa implementation ng proyekto. Matter of defense. Kasi kung matibay yung... Kasi alam mo, DJ, di ba, makita yung sa investigador, alam mo yung investigator's notebook, tinatanggap ng korte yun, Pag pinresenta yun at binasa yung nasa notebook ng investigador, na nung pumunta siya sa scene of the crime, sinulat niya yun, may mga petsa, at talagang kitang-kita naman na hindi ito manufactured, kundi ginawa nung mismong araw o panahon na nag-iimbestiga siya, pwedeng 2 years ago, 1 year ago, 2 years ago, 3 years ago. Basta't matibay at convincing yung kanyang notebook na ito'y ginawa nung siya'y nag-iimbestiga, paano nag-iimbestiga, matibay yun. So hindi po siya po pwedeng basta baliin lang ng denial na hindi, wala akong kinalaman dyan. Matter of defense, sa korte na yun, doon na sila magtutuo. Oo, korte na po. Pagalingan na ng mga abogado. Oo. Yes. Senator Ping, sa ngayon po, ilan eksaktong mga computers and even documents yung hawak nyo na sinasabi nga nitong Bryce Hernandez na posibleng magpatunay kung sino pa ibang mga sangkot mo dito sa anomalya? Sa totoo lang, hindi ko pa nakita. Kasi nga, kailangan present yung lawyer, nandyan siya. At ayusin natin yung... yan na rin kasi yung advice ng General Counsel namin sa Blue Ribbon. Yung dati sa Ombudsman, si Gerard Mosquera. Mabuti nakapag-advise ka agad. Nung nililikom yung mga dokumento, yung computer, nakapag-advise ka agad siya na, Senator, baka kailangan yan, i-preserve natin yung chain of custody, importante yun. So, yun, mabuti rin talaga mayroong mga counsel na ganun, na mas nakakaintindi kasi ang lawak ng experience siya. Galing sa Ombudsman, kaya yung nag-prosecute siya na police Meron din po ba tayong third party na digital forensics team na mag-check po nitong mga computers or documents? Meron ng NBI niyan saka yung PNP. So, doon namin na ipapaubaya yung pagkakondak ng forensic examination. Oo. So, mga anong oras po today bubuksan itong mga dokumento at even yung computers or kung laptops kung meron man na sinasabi ni Bryce na mga posibleng ebidensya? Kung nakaset up na lahat. Kasi alas 10, meron pa kaming meeting dalawa ni Senate President kay Secretary Remulla dito sa office ni Senate President. Kaya doon. Pero pinaubaya ko naman sa staff yung lahat ng gagawin patungkol dito sa mga nalikom na ebidensya. Nagkaroon lang kami ng konting problema kasi noong habang nandoon yung OSAA kasama si Bryce Hernandez, this was last Saturday. Ito na, yung tanong ninyo, anong dahilan bakit merong presence ng CIDG? Kaso lang hindi naman masasagot dito. Ayaw mag-speculate ni Senador Lacson May mga dumating na CIDG agents doon. Parang, kumbaga, medyo nagbago yung isip ni Bryce Hernandez. Hindi agad niya tinan-over yung computer. So, ang ginawa ng OSAA, ni Nadia Plasca, pinasenyuhan nila. So, sealed na yon, hindi na pwedeng galawin yon. May mga photos kami, si Hernandez mismo yung nag-seal nun. So, kailangan mabalikan yon para ma-retrieve yon. So, yun ang konting glitch na nangyari. Hindi ko nga alam kung bakit may mga CIDG agents na nagpunta ron. Oo. So, bigyan ko ng instruction si Nadia Plasca. Hindi ko alam Bakit mo nasama yung CIDG doon? Hindi ko nga alam. Kasi talagang, sabihin natin operation ng Senado. Nagulat nga ako na biglang may mga CIDG. Pero umalis din naman, hindi na nakailang. Kaya lang, nung daw sinabi ni General Plasca, nung dumating yung mga CIDG, parang medyo nag-alanganin to si, kailangan tingnan namin anong punot dulo nun Bakit nagkagano'n So, nandun pa na iwan pa doon. Although, sealed yun.
hindi na pwedeng galawin. Oo, So, kailangan ma-retrieve ka agad eh. sa report po ninyo, pagdating po ng CIDG, yung mga tauhan natin. Singit lang tayo mga tol, may kapapasok lang na balita na nakita tayo at ito po'y may kaugnayan sa naging violent rally o protest kahapon sa Mindiola. At ito na yung malungkot dito. Isang lalaki kumpirmadong nasawi matapos ang kilos protesta na nauwi sa kaguluhan sa Maynila kahapon. Mga nasugatan na dinala sa Jose R. Reyes Medical Center sakop ng zero balance billing ayon sa DOH. Di ba? Saklap ano? Pero ganun talaga eh. Perwisyo sa gobyerno, ngayon babayaran natin yung billings nila sa ospital kasi zero billing eh. Pero sila yung namerwisyo sa gobyerno. Yung mga pulis at iba pang mga civilian doon na nadamay, karapat dapat tulungan. Pero itong mga walang hiyang tao na ito na sanhi ng kaguluhan, tutulungan pa ngayon ng gobyerno. Sakit ano kasi lang ganun talaga. Anyway, balik po tayo dito sa pakikinig sa interview. From Senate, ano daw pong dahilan? Ba't daw po nandun sila? Sino rin na nagpadala sa kanila? Kung di naman po sila kasali. Ayoko. Yun ang tinitingnan namin kung bakit nga sila nandun. So, tingnan natin, ma-i-check namin mabuti sa... Ang importante kasi ito, cooperation eh. Yes po. Kasi di ba nabanggit ko na nga na, alam mo yung Senate Blue Ribbon Committee, hindi naman nakikipag-compete na Tayo'y kung may makakapakinig man sa pamunuan ng PNP, partikular sa CIDG, nararapat na maipaliwanag po sana ang sitwasyon, ano? Kasi maglilive po ito ng question sa taong bayan, bakit may presensya ng CIDG? Hindi naman sila kinakailangan doon. Maliban na lamang kung merong opisyal na utos siguro. Ang problema, kung merong opisyal na utos, bakit hindi sila nakipag-coordinate sa Senado? Kasi nagulat ang Senado. Ito nga, napapakinggan natin kay Senator Lacson. Hindi nila ine-expect ang presence doon ng CIDG. Kung meron man sigurong mga police doon, local police station na maaaring magbigay po ng security para po sa presensya ng Senado, kasama na ito pong si Bryce Hernandez, habang siya po'y kumukuha ng mga ebidensya sa kanyang tahanan. Kaya dapat magpaliwanag po kayo, CIDG, tungkol po dito. kay kanino. Mm-mm. Kami, complementary yung ginagawa namin. Alam mo, hindi naman sa halimbawa, yung ICI, halimbawa, i-compare ko lang, meron silang subpoena powers. Kami rin, may subpoena powers kami sa Senado, sa Kongreso. Kami may content. Pag kinontent namin, pwede kami mag-detain. So, malaki may tutulong namin actually, kung tutuusin. Kasi si Bryce Hernandez, di ba, nung na-detain, nagkapag-self-reflect kung ano man yun, kung nag-pressure man siya, kung ano man yun, nagsalita siya. Si Sally Santos, di ba, nagsabi ng totoo, yung delivery ng mga pera at lahat. And hopefully, malay natin, baka naman nakapag-isip-isip na rin si Alcantara kasi nakadetain na rin siya rito since last Thursday hearing. Baka sakali rin, baka makapag-reflect na at magbabago yung takbo ng kanyang isipan. Base po sa sinasabi niyo, Malaki may tutulong namin actually, hindi lamang sa ICI, yes po. kundi sa mga prosecution bodies, mga agencies. Oh. So, Senator Ping, ano po ba ito? Utos ng ICI, yung sa CIDG? Kasi from what I know, NBI po yata ang katuwang nila dun sa mga iba pang documents na under po nitong flood control issues. Actually, hindi ko alam. Yun ang patitingnan ko. Ipapaalam ko today kung ano talaga yung punot dulo. Bakit biglang baka naman nandun sila para mag-secure lang. Hindi rin natin alam. Pero baka coincidence lang na nung dumating mga si IDG, parang may doon yun ang unang ulat ni General Aplasca. Pero di ba po dapat may coordination din yun sa inyo? Dahil kayo po, kumbaga, nasa sa inyo, custody nyo si Bryce. Kung meron man silang kukuhanin doon, sana nag-inform po muna sa Senado. Dapat yun. Kung sino man yung nagpadala doon. Oo. So, mamaya din po ba ngayong araw malalaman po natin kung bakit ganun po nangyari? At ano po yung mga naiwan pa doon na parang nagkaroon nga po ng hesitation itong si Bryce na ibigay muna dahil may ibang mga grupo na dumating from CIDG? May mga naiwan na laptops pa po doon or computers? Yun ang ini-inventaryo. Pero tiyak na mababalikan yun. Kasi ayokong dapat kaninang umaga, ipapalabas ulit si Bryce Hernandez para balikan. Kasi hindi naman kailangan sa suwaran. Voluntaryo siya nga ng volunteer nun eh. Di ba sa pagdinig, nakiusap siya, ilit yung kanyang content. Yes. Kung pwede makalabas, pinayagan nga namin. Opo. So, voluntaryo yun. So, walang kailangan iba pang legal document para i-retrieve yung mga materials. Kanya naman yun eh. Opo. Siya na mismo nagpunta roon eh. So, tignan natin yung mga magiging development. Importante. Kaya dito makikita mo yung full cooperation na sinasabi din ng ICI dito kay Bryce Hernandez. And nung ma-interview ang ilan po sa mga nag-iimbestiga dito, partikular ang senador na si Senator Lacson. I'm not sure kung narinig ko doon sa isang interview kay Senator JB saka kay Senate President Tito Soto na kung meron mang state witness probably na maaprubahan dito, not Sara or Curly Discaya nor Henry Alcantara but possibly ito pong si Bryce Hernandez. No, kasi
hindi siya most guilty dito. I remember now, si Senator Erwin Tulfo ang nagsabi din na kung meron mang pwedeng maging state witness, ito nga pong si Bryce Hernandez ang nakikita nila na talagang pwedeng mag-qualify. Okay? Tuloy po tayo sa pakikinig dito. Get to the bottom at saka managot yung mga dapat managot. Hindi lamang yung mga Hernandezes and Alcantara in the world, kundi yung, alam naman natin, meron mga mas matataas di ba? Hindi lang natin maabot kasi nga, hindi abot na ebidensya. Kaya nga ako after nung last Thursday, medyo, sabihin natin medyo disgusted, saka medyo frustrated. Kasi pati ako nabas na ng netizens dahil binabi ko si Hernandez, binabi ko si Alcantara. Ganon talaga yon, Senator Lacson. Kasi hindi lahat ng gagawin ng isang tao makakapag-please sa bawat tao Gumawa ka nga ng 10 mabuti, makagawa ka lang ng isang pagkakamali, kakalimutan na yung 10 mabuti. Kaya focus lang po kayo diyan po sa pag-iimbestiga ninyo at hindi mawawala yung basher, no? Kahit gaano kaganda yung ginagawa nyo po dyan sa Blue Ribbon Committee, magkakaroon po kayo ng basher. Sabi ko, paano kung baby niya, kinulong ko nga. Tapos yung pinoprotektahan ko rin yung dalawang kasama ko, siyempre, hindi naman may alis. Sabi ko nga, although pan-distract, pero ako, pupuntahan namin talaga sa Blue Ribbon, where the evidence leads, hindi yung kung ano yung gusto ng mga galit na netizens kung saan kami dalhin. Hindi naman po pwede yun kasi chaotic yun. Tama. Opo. Nabanggit niyo po, napaparatangan po kayo ng mga netizens sa pinoprotektahan. Ito po mga kasama niyo. Senator, may mga panawagan po ngayon, hindi ko alam kung nakakaabot sa inyo, may mga online post po tayong nababasa na baka dapat daw po mag-inhibit muna itong sina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva dito po sa ongoing investigation. Sana. Kaso lang, mukhang hindi nila gagawin At ang sagot dyan ni Senator Lacson, pakinggan natin. Lalo na po, sila po'y kasama dito sa mga alegasyon na nabanggit nga po nitong si Bryce Hernandez. Ano pong reaksyon niyo doon? Ang inhibition kasi personal decision. Hindi naman tayo sa monarchy, hindi naman ako hari, hindi naman ako emperador. Para sabihin siya lang, huwag kayo sumali rito. Kasi member sila ng Blue Ribbon Individual decision. Maski nga ma-judges, binibigyan ng enough leeway ng Court Suprema kung mag-inhibit o hindi. Kung mayroong potential conflict of interest. Sino naman ako para mag-utos sa kanila, huwag kayo sumali rito. Unang-una, basic right naman ng maskisino, ordinaryong tao man o senador man, to confront their accuser. Napaka-basic legal right yan So, yun, gusto ko mabuti na i-touch o na itanong mo, DJ, itong usapin na ito. Dapat maintindihan ng mga kababayan natin na hindi ako pwede magbawal sa kanila. The individual nilang choice nila yan kung mag-inhibit sila out of delicadeza o kung ano man ang dahilan nila. Pero legal right din nila na i-confront yung nag-aakusa sa kanila. And in fairness to them, wala pa naman talagang solid na evidence para sabihin guilty na sila. Perception yun probably, well, anyway, let's not go there anymore. Yes. Ang importante, ginagawa namin yung tungkulin namin. Ang napag-usapan namin matagal ni Senate President ito na ba't pa tayo naandito? Ba't pa tayo nag-iimbestiga kung mamimili tayo ng ating papala ng kaso o re-recommend na ipala ng kaso. Pero ang masisigurado ko lamang, ang ma-assure ko lamang. Ito yung kasabihan na siyempre, lahat tayo lilisan sa mundong ito, di ba? Lalo pag nagkakaedad na tayo. Kaya sa punto ng karir nila, sa punto ng edad nila, gawin nyo na lang po yung tama, no? At least, bago man mawala, meron ka talagang iiwan na legasiya. Kasi kung meron pong ebidensya na magtuturo sa mga mambabatas dito po sa flood control project na ito, tapos sila pa yung magiging dahilan, hahangaan kayo talaga rito ng tao. No, kaya ipagpatuloy nyo lamang po yan, Senator Ping Lacson. Wag po kayong magpapadala sa mga pagtatampo ng mga kapwa nyo senador dyan. Pero meron chismis, mga tol Baka hindi lang 2 senador ang involved no? Chismis pa lamang yan. Malalaman natin yan sa mga susunod na araw. Hindi ko nahihintay pang magkakagawa pa kami ng committee report bago formally turn over namin yung mga pieces of evidence na malilikom namin. Agad-agad para mapadali rin yung trabaho ng ICI. Basta nakakita kami ng alam namin merong evidentiary value, ipapadala kagad namin yun. At kami naman, mabuburi naman yung committee report maski naibigay na namin yung mga ebidensya na dapat magamit ng ICI para makapag-file na kagad sila. Oo. Pero Senator, yung mga iimbitahan natin, halimbawa na resource persons, kung nandoon po yung iba na dinadawit sa alegasyon, hindi kaya mangimi naman sila na magsalita kung ano talaga yung nalalaman nila dahil baka sa takot po nila. Magandang tanong yan. Meron naman silang lawyers Sinisigurado ko na pagka sila nag-testify, meron silang kasamang counsel. Yung iba talaga natatakot. Si Sally Santos ka, nanginginig. Medyo tumaas nga yung kanyang blood pressure Hindi
lang sa clinic eh. Pero ang importante, makapagsabi sila ng totoo at hindi yung manufactured. Oo. Ang importante, meron silang resibo, quote-unquote, tulad si Sally Santos, binabasa niya sa kanyang notes o sa kanyang cellphone, yung sinabi niya, nagdala siya ng May 6, ng 41 million ba yan, o yung April, nagdala siya ng 165 million. Pagkatapos noong March 24, nagdala siya ng 457 million. Ito yung medyo credible na mga testimonya kasi backed by evidence. At agad-agad naman, although hesitatingly, inamin naman ni Bashir Tandes, dahil nung una Nakita ko lang sa balita, si Chavit Singson iimbestigahan. Topic natin mamaya after ng replay natin. Siguro live tayo ulit mamaya, no? Yan po pag-usapan natin. Nakakabuisit kasi talaga itong mga latest na ginagawa at sinasabi nitong si Chavit Singson eh. Noong una, hindi natin pinapansin sa ating programa ito, pero ngayon dapat na natin pansinin. Sana malaman ang katotohanan. Kasi ayon nga po kay Mayor Isko Moreno, I am not saying na Chavit Singson yung tinutukoy niya. Pero ayon kay Mayor Isko Moreno, sa initial information na nakakalap po nila, isang dating politiko at isang abogado ang so far tinuturo ng mga nahuli nila. Mamaya pag-usapan po natin yan. sabi niya 100 million. Hindi niya alam ko na yung 457 million. And when he was confronted na 457 million, sabi niya, tama nga, 457 million. So ito yung mga klase ng ebidensya na kailangan natin. Hindi yung aligasyon, hindi yung perception, kundi talagang ebidensya na tatayo sa korte. Senator Ping, sabi niyo nga po, hindi niyo naman pwedeng utusan yung mga kasama niyo, no, na mag-inhibit sila kasi dapat voluntary yun, personal na gagawin yung inhibition. Pero nabanggit niyo po yung conflict of interest. Kayo po ba mismo, ang inyo pong opinion, may conflict of interest po ba kung mananatili pa po yung mga isinasangkot dito sa aligasyon? At kung hindi niyo man sila mapilit, mapayuhan kaya na baka nga dapat mag-inhibit na? Well, it's a matter of striking a balance between conflict of interest and yun, pagbigyan sila na i-confront yung kanilang nag-aakusa sa kanila. Ngayon, depende na yun kung may matibay. Singit na rin natin ito mga tol. Flood control issue, di ba? Meron akong pinalo na page. In Tulfo, ang At ito ay parang nakapokus sa Ilocos Sur, no? Ito nga po, Ilocos Sur Politics. At dito makikita po ninyo ang pagbubunyag ng mga infrastruktura na possibly substandard ng pagkakagawa. At alam naman natin, ayon kay Pebbles Talaquera, ang mga kontratista o kontrata dito sa Ilocos Sur Province ay napupunta lamang sa Santrap ba yun? Pag-aari ng pamilya nitong si Chavit Singson. At ito po, makikita po ninyo dito sa video ang pagbagsak ng tulay. Another quality project in the province of Ilocos Sur. Sana naita-translate nila in Tagalog kasi hindi lang naman ngayon concern ng mga taga Ilocos Sur sa post nila o hindi ang taong bayan in general. Hindi ko alam kung ano tong babasahin ko Baka may mga Ilocano po dito. Satrap, salamat, satrap. Baka may mga Ilocano po dito at kung mali ang pagkakabasa ko, i-correct niyo lang po ako. No maminsan rangtay adalan ti lugan. No maminsan ragtay adalan ti danum. Candon City, Asideg DI City Hospital. Yun po. At dito, makikita po ninyo, yan, bumagsak yung tulay. No? May paparating pa man din na super typhoon po ngayon. Baka hindi lamang po ito ang mangyari, no? Ito pong pinapakita sa video ay sa Ilocos Sur po ito. Ang baluarte ni Chavit Singson. Ayan, Tapos ito, saan pa ba yun? Meron pang another quality project in the province of Ilocos Sur. As of the moment, September 21, 2025, hindi ko maintindihan Haan a passable to all kind. Baka hindi na madadaanan ng anumang uri ng vehicle. Jai Lusok Pipe Culvert Sigay Gregorio del Pilar Road. Tapos ito pa, another quality government service in the province of Ilocos Sur. Narbakan na isang sangayan. Ito. Yan, giba-giba. Okay? Tuloy-tuloy lang tayo rito. Napakarami po nito mga tol pagka sinuri nyo po yung Ilocos Sur Politics Facebook page. Ayan Lahat yan sa Ilocos Sur. Ang pinagmamalaki ni Chavit Singson na wala daw po silang substandard projects, lahat daw legal. At kung meron daw pong illegal silang ginawa, magpapakulong daw po siya. Tuloy po tayo sa pakikinig kay Senador Lacson. May ebidensya lalabas, doon sila mananagot. Pero kung wala naman pala,
unfair din sa kanila, di ba? Na napagbintangan, na wala naman palang sapat na ebidensya. Pero ang importante rin, mawala yung product doubt na ganun nakahanta pala nila. yun ang ibig Actually, sabihin. nagtatapong nga tayo yung dalawang kasamaan ko eh. Yung tulay daw po sa Narbacan, Kandon, bumagsak. Salamat po, hindi ako marunong salita ninyo eh. Para bang ang inisip nila, galit ako sa kanila, dinidiin. Pinapaliwanag ko sa kanila, hindi ako galit sa inyo, hindi ko kayo dinidiin. Mabuti na rin yung pag ma-resolve ito at ma-clear kayo na wala na nakabitin na pagdududa sa inyo kung makiklear kayo. Yun ang pinapaliwanag ko sa kanila. Walang personalan ito kasi napakapangit naman para sa buong Senado na nag-imbestiga kami. Nakitang-kitang pinagtatapan yung kasamahan. Yun ang pinapaliwanag ko. At mukhang nakuha naman nila kasi ganyan talaga yung... anyway. Opo. Actually nga po, Senator, makasingit lang. Kakaiba nga itong ngayong sitwasyon po sa mga nagdaan. Pero doon po sa binabanggit nyo, tama naman yung pong nag-aakusa, yung inaakusahan ay may karapatan na harapin ang nag-aakusa po sa kanya in a court of law. Meaning, kapag meron na pong trial yan o naman pong paglilitis, maging dito po sa ombudsman sa preliminary stage, ganun po talaga. Pero ang sinasabi nga ng mga nagmamasid po lamang dito, ilang pong mga abogado rin, sinasabi nila na ito kasi iba na sitwasyon kung saan, bahagi ka noong komite na nag-iimbestiga sa isyong ito, and then yung mga, ano man tawag sa kanila, resource person ba, witness o na ikaw nasa sangkot, sa kontrobersya, ay isa sa mga nagtatanong doon sa mga tumitestigo laban sa iyo. Ano pong inyong masasabi doon, Senator? Ganito, dalawa yung di ba, before the bar of justice at saka before the bar of public opinion. So magkaiba lang yung isa legal, yung isa naman perception. Okay. Pero sa akin, basic right pa rin yun na i-confront nila yung kanilang accuse. At saka wala sa poder ko. Hindi wala sa poder ng Senate President para utusan sila, wag kayong sumama rito. Opo. Understandable naman yung katuwiran ni Senator Lacson. Kaya nga, kung merong delikadesa ito pong dalawa na ito, si Joel at si Jinggoy, i-inhibit na nila yung kanilang sarili. Kasi perception na po ng public ang pinag-uusapan dito eh. Sinasuggest nga natin dito kay Senator Joel, kung talagang wala siyang kasalanan, total, dadali niya sa korte ito, i-waive niya na rin yung kanyang karapatan to data privacy rights, di ba? Meaning, ang alegasyon at ang isa sa mga ebidensyang pinapakita sa publiko ngayon, yung Viber thread conversation di umano nila nitong si Henry Alcantara. Kung ako sa kanya, sige, papayag na ako, no? Ipasupwe na natin ang Viber. Kayang-kaya naman yan kung tutuusin ng Senado eh. Ipasupwe na ang Viber, i-produce. Kung i-waive nila yung data privacy rights nila, i-produce yung Viber thread na yan on this time and date. At doon natin malalaman kung totoo ba yung sinasabi nitong si Joel Villanueva. Kasi nagpapaliwanag siya, madali lamang daw pong gawin in 20 seconds. Kaya daw gawin yung Viber thread na yon. Kaso ayaw maniwala Senator Joel Villanueva ng tao eh. Kasi ikaw yung gumagawa. Ikaw yung lumilinis sa sarili mong pangalan. Mahirap po talaga pag gano'n ng sitwasyon. Opo, naunawaan po namin. Naunawaan po nga namin. Kasi nga, Mahirap ang situation namin, Ted, actually. Nasa situation din namin. Opo. Naunawaan po namin kasi nga kayo po ay pare-pareho lamang ng mga senador. Kumbaga, co-equal lang po kayo at yung nga po ang inyong dilemma ngayon. Anyway, sige po. So, bukas po meron kayong hearing, Senator? Meron. Okay. Yung pong Roberto Bernardo, nasaan na po siya ngayon? Ayan, isa pa yan. Gaano ka-importante si Roberto Bernardo, si former Isa pa tong Roberto Bernardo na ito. Ito ay malapit talaga, particular sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, Joseph Estrada. Kasi inaanak daw po ito sa kasal eh. Kaya nga kung matatandaan ninyo, nung i-floating ito nitong si Babe Singson, ang dating secretary sa panahon ni Aquino, ito'y napunta sa City of Manila. Tapos nung naupo si Duterte, kinuha ito nitong si ngayon Senador Mark Villar bilang assistant secretary hanggang sa ma-promote to undersecretary. At nung panunumpa na yon, nandoon mismo present itong si Estrada, Erap Estrada. Winitness niya yung panunumpa ni Bernardo, no? At sinasabi ngayon na itong Bernardo na ito, malaki daw po ang nalalaman nito dito sa mga kontrobersiya sa mga proyekto ng DPWH. Yusek sa investigasyon na ito. Importante kasi sila yung boss ni na Alcantara sa kanila Bryce Hernandez. Siya rin yung responsable na na-appoint sila dyan sa District Engineering Office ng First Bulacan District Engineering Office. So importante at ang nagpahatid na siya ng pasabi na darating sa bukas. Opo, so hindi po totoo ang balita na nakapag-abroad na po ito siya. Nag-abroad pero nung June pa, nakabalik na rin siya. Kasi po, Nag namin sa immigration opo, go ahead sir, go ahead. Nag-check namin sa immigration, may mga biyahe siya, nakabalik. Nandito siya ngayon. Okay, siya po kasi ay nag-file ng kanyang early retirement August 15 sa kanyang sulat kay Secretary Bonoan. This morning po natanong namin si Secretary Dizon kung ito ho ba ay pinoproseso na kasi if you file for an early retirement, gusto mo rin makakuha ng retirement benefits. Yes, totoo yun. Pero kung
ma-dishonorable discharge ka o kaya may mga serious misconduct, grave misconduct o kung ano man, pwede ma-forfeit yung pension, yung retirement benefit. Opo. Tama yun. Opo, sige po. So itong si Roberto Bernardo, nasa bansa pa ngayon at nagsabi na sisipot siya bukas. Again, para lang po sa kaliwanagan po ng issue ito, yung binabanggit nyo, ano ba ang sitwasyon kung bakit po napunta ng DPWH itong si Bernardo, and before siya mapunta dyan, saan ba siya galing? At saka itong nga pong transition itong si Alcantara at Hernandez sa pagiging district engineer. Ano yan, from the ranks yan, sa DPWH. Nagsimula siya sa mababang posisyon hanggang sa he rose from the ranks hanggang umabot ng undersecretary. Ang background na isa, yun nga, na di ba nailabas ko sa aking second privilege speech na yung NBB properties, yung anak ni Bernardo, anak ni Bonoan, anak nung si Mayor Rene Maglangke na contractor na malaki, magkakasosyo sa properties. So sa kanilang MBB properties. Opo. Pero hindi ko naman sinabing magkakasosyo sila sa construction ni Maglangke. Magkaiba yun eh. Kaya nga sinabi ko, connect the dots kasi magkakaibigan pala itong contractor, Bernardo na Yusek, at saka Bonoan na secretary. So ang tiniklaim ni Maglangke, bilyon-bilyon yung kanyang nakuhang kontrata sa buong Pilipinas. Opo. At ito pong si Bernardo ay dati ho ba itong naglingkod sa City Engineer's Office ng Manila? Yes. Noong panahon ni Secretary Singson, parang na-floating yata siya, wala siyang assignment. So parang naano siya on secondment sa City of Manila noong panahon ni President Erap. Okay. Tapos noong 2018 o 2017, nakabalik na siya sa mainstream sa DPWH bilang undersecretary. Panahon yun ni Senator Mark Villar. Opo, kasi siya po ay naipahiram sa City Mayor's Office. Na alam niyo ho ba kung bakit siya na-float nung panahon ni Secretary Singson? Hindi ko naabot yon. Ang alam ko lang, kinuha niya si Alcantara bilang isang division chief kasi na-testify naman ni Alcantara yon. Doon din. Siya yung city engineer, tapos Alcantara ang isa sa mga division chief. So talagang malalim yung kanilang samahan. Kaya gusto nga nating malaman, ano naman ang kinalaman niya doon sa mga anomalya doon sa Bulacan. So ito pong si Alcantara ay kanyang kinuha from the Manila Engineer's Office papunta po sa DPWH Bulacan at siya din ang responsable kung bakit naging district engineer si Alcantara. Yes, kasi usage for operations siya. Pag Okay. usage for operations, I think usage for operations siya ang kanyang area, buong Luzon, no? Except regions 1, 2, and CAR. Opo. Kaya malaki yung influensya sa pagka-appoint ng ilang regional directors. At kung hindi ka malapit naman sa Secretary ng Public Works, hindi mo rin makukuha yung position ng usage for operations. Opo. At si Alcantara po, nung naging district engineer, ito nga po naging tropa nila, itong sila Hernandez. Tingnan niyo yung binanggit na yon ni Senador Lacson. Kung hindi ka malapit sa secretary, ang pinag-uusapan po natin dito, DPWH, hindi ka magiging USEC for operation. Ang tanong, sino ba ang secretary that time? Si Mark Villar. Si Mark Villar ngayon ay isang senador. Ang tanong, masasangkot kaya si Senador Mark Villar dito sa mga anomalya na ito? Malalaman natin ang kasagutan sa mga susunod na panahon. Tandaan po ninyo, ayon sa chismis, hindi lamang daw po 2 senador ang maaaring sangkot dito. And then, opo, dahil si Alcantara kaninyo ay subject pa for promotion papunta ng Region 4 at itong yung kanilang na-train na si Hernandez na ang papalit sa kay Alcantara. Kumbaga, Mamaya po tayo babate after po ng topic mga tol ha. kopo nila ang Bulacan at ililipat na sa ibang area. Totoo. Panahon ni Secretary Banuan, pinromote si Alcantara bilang from district engineer, hindi, inipromote siya OIC Assistant Regional Director ng 4A. At si Hernandez naging OIC District Engineer ng Bulacan First District Engineering Office. Yun ang takbo ng kanilang mga karera. Okay. At ang balita ko, parang springboard lang yung Assistant Regional Director ng 4A kasi eventually ang trajectory ni Alcantara babalik sa Region 3 bilang Regional Director. Opo. So kumbaga po, natigil lamang ang lahat ng ito nung nagsimula na pong pumutok ang kontrobersya starting ho nung revelation ni Pangulong Marcos sa kanyang zona. Correct. Alam mo, in fairness to President Marcos, siya lahat naman nag-trigger nito eh. Kung hindi niya tinigat to sa zona, at tuloy ligaya, pati mga BGC boys, sinusugal yung pera natin. Yun nga po, kasi nga mukha pong even before the zona, alam na po ng presidente kung ganito na ho ang nangyayari sa DPWH. Yes, I'm sure mahabang reflection din ang nangyari sa kanya bago niya pinalize yung kanyang zona speech.
kung sasabihin niya yung mahiya naman kayo, mabuti, nangyari na nga. Dahil nabuksan lahat eh. Imagine, Ted, ina-analyze ko kasi yung ano natin, di ba? Ano bang original sin dito? Ang original sin dito, Congress eh. Kung hindi nag-i-insert itong mga congressmen, mga senador, walang pondong pagkukunan yung mga tiwaling opisyal sa DPWH, lalo na sa mga district engineering office. Umabot na sa sukdulan kasi may nakausap din kami na kasama yung ating mga staff, na umabot na sa sukdulan na naging systemic, pati yung mga minor functionaries, yung mga planning, yung mga section chiefs sa mga DEO, naghanap buhay na rin eh. Diba mga tol? Yun talaga eh. Kung hindi dahil sa mga tiwaling politiko na ito, mga mambabatas, wala pong pag-uusapang proyekto na ghost or substandard. Kaya dapat managot talaga kung sino man ang mga mambabatas po na ito. Mga kongresista, mga senador, mga hinayupak ang mga guilty dyan. Hindi naman kasi lahat ng senador guilty at ganon din naman ang mga kongresista.